Nakakagulat malaman na may mga bagay pala sa everyday life mo ang nagpapahirap sa'yo. Wala kang kaalam-alam na naapektuhan na pala nila ang finances at growth mo. Pero actually, madaming mga bagay sa pang-araw-araw na buhay natin ang nakapaligid sa atin na pumipigil para yumaman tayo. Ano-ano ang mga iyon? Thing number 1, maapektuhan ng negative na balita. Sobrang daming negative na mga events ang naibabalita gabi-gabi sa mga news outlets. Nakaka-down silang mapakinggan parati na nakakaapekto sa ganang magpatuloy sa ginagawa mo. Madali kang maapektuhan ng negative na energy mula sa mga balitang ito. Mahirap maging stress-free at makapag-focus sa trabaho o negosyo kung lagi kang naapektuhan ng mga balitang ito. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ka na makikiparticipate sa mga bagay na pwede mong baguhin. Bumoto ka pa rin sa gobyerno, sa association ninyo sa negosyo o sa mga panukala sa barangay. Kasi direkta ka paring maapektuhan ng mga bagay na yan. Huwag mo lang i-absorb ang negative energy na makukuha sa mga negative na balita. Thing number 2, toxic na mga tao. Parehas lang ang logic dito sa kung bakit dapat mong iwasang maapektuhan ng negative na balita. Magtra-transfer ang negative energy ng mga toxic na taong ito sa iyo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, at kahit sa finances mo. Ang mga toxic na tao, para silang linta na hihigop ng energy mo. Energy na gagamitin mo sana para mapalago pa ang negosyo mo. Paano mo nga ba makikilala ang mga toxic na tao sa buhay mo? Most probably, kaklose mo na sila ngayon. Kaibigan, kapamilya, kaklase, o katrabaho. Ito yung mga tao na inggit sa mga success mo. Sila yung mga tao na pilit ka hinihila pababa. Sobrang hirap mag-improve sa sarili mo at mag-focus sa trabaho at negosyo kung may mga taong humihila sa'yo pababa. Imbes na you feel empowered na madami kang na-achieve, feeling mo dapat ka pang mag-guilty dahil napag-iiwanan mo sila. Hindi mo naman kasalanan na gusto nilang makipagkumpetensya sa'yo. Thing number 3, social media distraction. Tulad ng negative na balita at mga toxic na tao, may negative energy rin na matatagpuan sa social media. Bukod sa isa itong lugar para ikumpara mo ang sarili mo sa ibaba, nakaka-distract din ito. Lalo na kung wala ka ng ginawa kung hindi mag-scroll lang ng mag-scroll. Time is gold, literally. Matutunan mo yan kung nasa gitna ka na ng pagpapayaman at kailangan mong pumili sa pagpapahinga o pagtratrabaho. Kung bihira ka na ngang makakuha ng rest time mo, tama ba na gamitin mo ito para ma-distract lang? Pwede mo naman itong gamitin para sa self-care o extra time para sa work. Pwede kang manood ng movie, mag-meditate o gumawa ng isang positive na activity. Maiiwasan mo pa ang mga negative na balita at toxic na tao. Thing number 4, maling pamahiin. Wala namang masama sa paniniwala sa mga pamahiin, lalo na kung harmless naman itong mga pamahiin na ito at wala namang mawawala sa iyo kapag ginawa mo sila. Pero alam mo ba na may mga maling pamahiin na nagpapahirap sa iyo? Tulad na lang yung pamahiin na pag na huwag kang uuwi diretso kung galing ka sa lamay o burol. Isipin mo ba naman? Kung galing ka sa lamay at burol at hindi ka pwedeng dumiretso pa uwi sa bahay mo, saan ka pupunta? Sa mall, sa park, o sa palengke, sa mga lugar na mapapagastos ka. Imbes na ang pera mo, inipon, ininvest mo na lang, nagastos pa dahil sa isang maling paniniwala. Wala namang scientific evidence ito at sapat na siguro kung ipagdadasal mo ng maayos ang kaluluwa ng namatay. Thing number 5, bahala na si Batman mindset. Sa sobrang normal ng mindset na ito, marami tayong tawag dito. Kilala din siya bilang bahala na o bahala na si God mindset. Ito yung mindset na ipapasa Diyos o iaasa mo na lang sa tadhana o kay Batman ang buhay mo. Hindi maganda ang ganitong mindset dahil napaka-passive nito. Kumbaga, parang nadadaan-daanan ka lang ng hangin. Hindi ka assertive o reactive, kaya kung may problema ka financially, ipapasa Diyos mo na lang ito. Isa itong limiting mindset dahil pinipigilan kanyang gawin ang mga bagay na dapat mong gawin. Tandaan mo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alin dito sa 5 ito ang aaminin mong parte ng buhay mo? Alin dito ang gusto mo nang iwasan? Pwede mo bang i-comment sa ibaba? Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa Noe Fact Stories. Maraming salamat. Oops! Wait! Teka lang. Saglit lang to. Huwag ka muna mag-scroll down. Hi guys, nag-TikTok affiliate pala ako. Pwede nyo bisitahin ang aking TikTok shop, Noe Fact Stories. At pumili ng item na magusto mo. Marami kang pagpipilian at magugustuhan mga item tulad itong nakikita mo. At madagdagan pa yan.
Every week, ako magdadagdag ng item para mas marami kayong pagpipilian. Huwag mo na ako i-messages dumiretso ka na sa TikTok shop ko dahil sang damakmak ang nag-messages at nag-inquire sa akin. So hindi ko kayang sagutin lahat ng tanong nyo, pasensya na. Kung nasubukan mo, para ka lang umu-order ng parcel like Shopee and Lazada, so hindi na bago sa'yo bumili online. Anong hinihintay mo? I-add to cart mo na yan, nasa comment section yung link. Again, nasa comment section yung link. Or mas mabuti dumiretso ka na sa TikTok official account ko. Maraming salamat.